5 padak. Bawat isa sa kanila ay nagbebenta ng mga damit na mas mataas ang kalidad kaysa sa mga inaanunsyong tatak na nakakahalaga ng 3, 4 at kung minsan ay 5 beses na mas mahal. Ngunit karamihan sa mga lalaki ay hindi dumadaan sa bawat isa sa mga tatak na ito. Ang buong industriya ng damit panlalaki ay umaasa sa isang pangunahing panlilinlang, maling halaga, logo sa dibdib, tindahan sa isang shopping mall, patalastas ng pabango. Wala sa mga ito ang may kinalaman sa kung paanong tinahi ang bagay, kung anong tela ito gawa sa, o kung gaano ito katagal-tatagal. Nasa ibaba ang isang pagsusuri ng 5 brand na halos walang ginagastos sa advertising at hinahayaan ang produkto na magsalita para sa sarili nito. Ang resulta ay damit na gawa sa mas mahuhusay na materyales na may mas matibay na tahi at mas mataas na densidad ng tela kaysa sa mga tatak ng department store na naniningil ng 2 hanggang 3% dagdag na presyo. Ang ika-5 pwesto ay napunta sa Uniqlo. Itinatag noong 1949 sa Yamaguchi, Japan, ang tatak ay may simpleng filosofiya, alisin ang basura at mamuhunan sa mga tela. Ang Uniqlo ay gumagawa ng sarili nitong mga tela sa loob ng kumpanya. Ang teknolohiyang heat-tech na lumilikha ng init gamit ang moisture na inilalabas ng katawan at ito'y naperpekto na sa loob ng mahigit 15 taon. Gumagamit ang Airism ng istrukturang micromesh upang alisin ang kahalumigmigan at kontrolin ang temperatura. Hindi tulad ng mga kakompetensyang brand ng Atletico na naniningil ng $60 hanggang $80 para sa parehong pagganap. Ibinibenta ng Uniqlo ang parehang teknolohiya sa halagang wala pang $15. Ang kanilang mga Supima cotton t-shirt ay gawa sa American Extra Long Staple Cotton, ang parehong material na ginagamit ng mga luxury brand para sa mga kamiseta na nagkakahalaga ng $150 pataas. Nagbebenta ang Uniqlo ng Supima crewneck t-shirt sa halagang wala pang $20. Ito ay paunang nilaban upang mabawasan ang pag-urong at doble ang tahi sa kabuuan. Ang kanilang mga sweater na gawa sa lana ng merino na nagkakahalaga ng $46 ay katumbas ng mga ibinebenta sa mga department store sa halagang $120 nang walang dagdag na kahit isang tahi na may dagdag na kalidad. Malinaw na ipinapakita ng isang produkto ang pagkakaiba sa presyo at halaga. Ang ultra-lightweight na down jacket ng Uniqlo ay mas magaan pa sa isang lata ng soda, nakalagay sa sarili nitong bag at puno ng dekalidad na goose down. Lahat ng ito sa halagang wala pang $80. Ang maihahambing na mga down jacket na maaaring ipak mula sa Patagonia at Arc'teryx ay nagkakahalaga sa pagitan ng $200 at $350. Halos pareho ang ratio ng init sa timbang, hindi lang talaga kasama sa versyon ng Uniqlo ang premium ng brand. Pang-4 na pwesto, Lands' End. Itinatag noong 1963 ni Gary Comer bilang isang katalogo ng kumpanya ng mga kagamitan sa paglalayag, ang Lands' End ay bumuo ng isang dekalidad na disiplina dahil sa pangangailangan pang-ekonomika. Mahal ang mga pagbabalik sa pamamagitan ng koreo. Dahil sa pressure na ito, natuto silang gawin ng tama ang lahat sa simula pa lang. Ang kanilang Supima Cotton Oxford shirts ay nasa 30 hanggang 40 dyer lang at ang tela ay mas makapal kaysa sa Gap, J.Crew o Banana Republic na mas mahal pa. Ang kanilang chinos ay gawa sa twill na siksik kaya hindi naghihimulmol at tumatagal ang hugis niyang maraming taon. Ang bentahin ng Lands' End ay sa mga klasikong pantalon na gawa sa lana na karapat-dapat isuot sa buong taon. Tunay na lana itong pantalon, hindi imitasyong pants pang-opisina ng mga department store. Para sa mga lalaking naghahanap ng totoong lana, alok ito ng Lands' End sa kalahating presyo kumpara sa Brooks Brothers o Nordstrom. Ang kanilang squall jacket ay kapantay ang kalidad ng mga outdoor brand na nasa $200 minus $250. Pero wala pang $100 ang presyo nito. Dahil sa mga sale at promo code ng Lands' End, nababawasan pa ang presyo nito ng 20 hanggang 30%. Ang pangatlo ay si Charles Dewitt. Itinatag noong 1986 ni Nick Wheeler na may isang pangunahing tindahan sa Jermyn Street sa London ang makasaysayang kalye na tahanan ng mga pasadiyang tagagawa ng kamiseta na naniningil sa pagitan ng 4 at 600 libra bawat isa. Ginagamit ni Dewitt ang pamana ng paggawa ng kamiseta ng mga Briton habang ipinakikilala ang malawakang produksyon. Ang mga natipid ay direktang ipinapasa sa mamimili. Dahil sa mga alok na maraming item, ang kanilang mga Egyptian cotton shirt ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $45 bawat isa. Ang isang maihahambing na Egyptian cotton shirt mula sa Hugo Boss o Calvin Klein ay nagkakahalaga ng nasa pagitan ng $100 at $160. May hahambing ang pinagmulan ng bulak, may hahambing ang pagkakagawa ng kwelyo, at may hahambing ang kalidad ng pananahi gamit ang butones.
Ang pagkakaiba ay nasa pangalan ng tatak at ang budget sa advertising na kasama sa presyo. Isang makatarungang punto, ang ilang poplin shirt ay naging mas manipis nitong mga nakaraang dekada at maaaring makita sa loob ng damit panloob kapag direktang naiilawan. Simple lang ang solusyon, bumili na lang ng twill shirt. Ang mga Tearwit 12 shirt ay nagpapapanatili ng ganap na opacity at may mas makapal na pakiramdam sa paghipo. Nagbebenta rin ng Tearwit ng mga kamiseta ayon sa laki ng kwelyo at haba ng manggas. Sa halip na ayon sa kabuuang sukat, isang lalaking may 16.5 pulgadang leg at 34 na pulgadang manggas ang binigyan ng damit na iniayon sa mga sukat na iyon. Kaya hindi na kailangan ng mga pagbabago na lalong nagpapamahal sa mga damit ng department store kaysa sa itsura nito. Pangalawang pwesto, Kirkland Signature. Sadyang hindi uso ang mga paninda ng Costco. Nakapatong-patong ang mga damit sa mga mesa sa pagitan ng mga tuwalya ng papel at maraming olive oil. Dahil dito, karamihan sa mga mamimili ay dumadaan ng hindi lumilingon. Ito ay isang malubhang pagkakamali. Ang Kirkland Signature Merino Blend Socks ay naglalaman ng 85% pinong merino wool, ang parehong kalidad na ginagamit ng Smart Wool at Darn Tough sa kanilang mga medyas na nagkakahalaga ng nasa pagitan ng $18 at $25 bawat pares. Nagbebenta ang Kirkland ng isang pakete ng 4 na pares sa halagang wala pang $18. Natural na nag-aalis ng moisture ang merino wool, presko at anti-amoy. Ginagaya lang ito ng synthetics gamit ang chemical na nawawala matapos ang 10 hanggang 15 labada. Ang merino ay may ganitong katangian. Ito ay nasa molecular na istruktura ng hibla. Gumagawa ang Kirkland ng mga Italian wool suit sa halagang $100 hanggang $150. Mga Supima cotton shirt at polo shirt na may mga katangiang mataas ang pagganap, lahat ayon sa iisang filosofiya. Direktang nakikipagnegosasyon ng Costco sa mga tagagawa, inaalis ang lahat ng tagapamagitan at inilalapat ang prinsipyo ng pakyawa na pagbili sa damit tulad ng ginagawa nito sa lahat ng iba pa. Hindi kasama sa presyo ng mga damit ang budget para sa advertising. Ang halaga ng isang produkto ay ang halaga nito. Numero 1, umpanya ng pangangalakal ng dalok, itinatag noong 1989 bilang isang katalogo ng mga kasuotan sa trabaho para sa mga artisan. Ang punong tanggapan ay kasalukuyang matatagpuan sa Mount Horeb, Wisconsin. Ang kanilang buong filosofiya sa disenyo ay nagsisimula sa isang tanong sa inhinyeriya. Kakayanin ba ng damit na ito ang 12 oras na araw ng trabaho nang hindi nasisira sa anumang tahi o punto ng stress? Ang telang fire hose ay parang canvas na matibay sa gasgas. Ang karaniwang katon na pantalon ay nasisira agad sa tuhod sa loob ng ilang linggo. Gumagawa ang dalot ng mas mahahabang layalayan sa likod ng kamiseta para manatiling nakasuksok ito kahit nakayuko o nakatayo. Bumagamit ang kanilang pantalon ng disenyo ng gusseted crotch. May diamond insert sa inseam para iwas punit kapag nag-i-squat, umaakyat o nakaupo. Ang back naked underwear ay nasa $25 hanggang $30 bawat pares. Gawa sa micromodal spandex blend para sa mabilis na pagtuyo at 4-way stretch. Sa mga independent reviews, mas mataas ang rangko ng back naked sa breathability at tibay kaysa Under Armour, Lululemon at Ex Officio kahit labanang madalas. Ang bawat feature nito ay swak sa mga lalaking aktibo sa golf, paghahalaman o pang-araw-araw na gawain. Ang matitibay na tuhod nito ay pang-konstruksyon at pang-hardin din. May libreng hemming service din ang dalot para sa fire hose pants para makuha ang eksaktong inseam na gusto mo. Isang piyesa ang karaniwang nasa mga brand na $150 pataas. Hindi ito tungkol sa kung alin sa 5 brand ang pinakamahusay, kundi bakit nakakapaningil ng mahal ang mass market menswear para sa mababang kalidad. Habang pinatutunayan ng 5 kumpanyang ito na ang presyo ay dahil sa marketing, hindi sa material. Ang kabuuang halaga ng isang kumpletong aparador mula sa 5 brand na ito ay mas mababa ng malaki kaysa sa isang beses na pagbili mula sa isang brand na mas malaki ang ginagastos sa pagrenta ng display kaysa sa kalidad ng mga tahi. Ang impormasyon lang ang nagpapaiba sa isang taong nagbabayad ng sobra sa isang taong hindi nagbabayad ng sobra.